beloved, Boss Mike, Cervera. Para tuloy-tuloy na tayo mga kababayan, ano? Okay na, paalala lang, nakapag-like na siguro lahat, ano? Okay, mga kababayan, eto na nga. Grabe ito, mga kababayan, ha? Si Pulong Duterte mukhang target na. Eto na, pasok! Mo sa Ombudsman si ACT Teachers Party List Nako. Representative Antonio Tino para paimbestigahan ang maanomalya umanong flood control projects na nasa distrito ng Davao City Representative Pulong Duterte. Nako po! Ayon kay Tino, base sa pagsasaliksik ng kanilang team ay nakitaan ng irregularidad ang 80 flood control projects. Nako, Jojo Chavez, late ka na. Oo, sabay kayo ni Romel Gutlay. Oo, shoutout sa iyo. Tuloy, mga kababayan, ako, ang dami nito, ha. 80 mga kababayan na project ito. Oo, na nagkakahalaga ho ng bilyon-bilyon. Ang may mga maanomalya daw po. Ayon ho dito kay Congressman Tino. First District ng lungsod. May ilang proyekto raw na doble ang kontrata at budget na inilaan. Grabe naman yun, mga kababayan, ano? Syempre, malakas sa tatay eh. Halimbawa ho, yung doble daw, yung budget, may budget na ho na 1 bilyon, halimbawa. Tapos, madodoble yung budget, mapapatungan ng 1 bilyon pa. Grabe yung kita, mga kababayan, ano? Biruin mo, kumita ka na doon sa budget mo na una, yung susunod na budget mo, wala na yun. Sa'yo na mapupunta. Ganon. Ang tatalino sa pandurugas, ano? Ay ilan din daw na idiniklarang 100% complete kahit Nako. hindi pa natatapos. Nako! Noticeably, ang pinakamalaking contractor dito, yung Genesis 88. So ito yung kay Escandor, dating presidential advisor ng dating Pangulong Duterte. So in other words, malapit talaga ito sa mga Duterte. Dapat mas imbestigahan dahil may mga red flag, may mga marka ng anomalya. Alam nyo kasi mga kababayan, nung panahon ni Digong, meron pong tinatawag na Davao Group. Davao Group. Ibig sabihin, mga kababayan, pag Davao Group, nandiyan dyan si Pulong, yung mga sila Manscarpio, marami ho yan, mga kababayan, yung Davao Group, no? Kasama na dyan sila Michael Yang, ano po? Yun, yung mga drug lord, ganon. Mga kababayan, halos lahat ng mga proyekto, na mga malalaki, yung bilyon-bilyon, mga kababayan, sa kanila yan dumadaan, kila Bongo, ganon, pati si Hanilet kasama dyan, eh. Ngayon, mga kababayan ko, kaya maraming mga visit nung panahon ni Digong, sa kanila lang napupunta yung yung mga kickback. Hindi nababahagihan yung iba, mga kababayan, na kailangan, mga kababayan, maging aliping kanila para kumita ka. Kaya nung panahon na yon, maraming mga contractor, maraming mga ganyan, mga kababayan, na contractor na nagpaalipin sa Davao Group. Nandoon ang pera eh. Alam nga naman na magpaka-boss ka pa. Di sila na lang ang boss mo. Boss, manager, amo. Pengi naman akong project. Ganun ho mga kababayan no? Ngayon, naubos Dukoy Cebuano, naubos, natapos yung maliligayang araw nila. Syempre, sabi ko nga sa inyo, marami na hong mga naipon, di ba? Tuloy. Sa isang Facebook post, tinawag naman ni Congressman Pulong na selectively blind si Tino. Tanong pa ni Pulong, bakit pinag-iinitan ang Davao? Gayong sangkot sa mas malalaking kontrobersya ang mga nasa administrasyon at mga kaalyado nito. Kita niyo mga kababayan ko, eto na nangyayari. 'Di ba? Kapag ka-inimbestigahan na sila, magtuturunan ng iba. Bakit ako unahin mo? Bakit ako yung pinanggigilan mo? Meron pang mas bago. Tanga rin to si Pulong eh. 'Di ba? Dapat
kung sino na unang nakagawa ng kasalanan, dapat talagang mauna. At dadahan-dahanin lahat. Hindi naman ho ako pumapabor na si Pulong lang. Kundi dapat lahat talaga. 'Di ba? Lahat maikulong, lahat mapanagot. Doon tayo. 'Yun ang tama. Pero yung magtuturo ka na dapat hindi ikaw, dapat sila, mali. 'Di ba? Mali 'yun, Maricoy. O kamusta ka na, Maricoy? Long time no look ka. Elvira Garcia. 'Di ba? Chanel Paris, Manny Isabelo Jr. Mga kababayan nagtuturo eh. Oo. Paano natin malalaman na ano ka pala? Wala kang kasalanan kung hindi ka maiimbestigahan, Bunny Boy. 'Di ba? Omey? 'Di ba, Winnie Sagun? Dapat ganun. Dapat maimbestigahan ka. Ako mga kababayan, dapat noon pa yan na imbestigahan eh. Biruin yung mga kababayan ng Davao ngayon, no? Ano nangyayari? Nakikita nyo naman siguro sa mga social media, no? Talagang ang tubig napakataas. Baha ng baha sa Davao City, mga kababayan. Saan din nila dinala ang pera? Kung bilyon-bilyon ang ginastos nila para sa flood control nila. 52 billion para sa flood control project nila. Bakit hanggang ngayon, ang Davao City malalim ang baha? Konting ulan lang ho yan, Delia Sacoco, Perpetua Peralta. Kokonti lang yan, Kanji Official. Jolly Requesto, Virginia Bautista. Bakit ngayon baha ng baha? Di ba? Meron pa nga hong ginawa sila noong 2017, bagong-bago, mga kababayan. 2017, mga kababayan. Bumagsak yung tulay. Yung mga tulay namin sa norte, diyan, yung mga tulay natin diyan, hanggang ngayon pakinabang na pakinabang pa. Lalo na yung tulay diyan sa nagdudugtong ng Bautista at saka Alcala. Mahabang tulay yan Alam ni Jojo Chavez yan kung saan. Yung nagdudugtong na tulay na mahaba, diyan sa may Alcala at saka Bautista, Pangasinan. Napakatibay noon. Project pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. yun. Kita nyo? Yung tulay ng Carmen at saka Villasis. Kita mo naman yung tulay na yan, wala pa tayo nun tulay na yan Pero hanggang ngayon, buhay pa rin. Ganun ang project. Hindi katulad ng mga, ang laki-laki ng mga project ng ni Pulong dyan sa Davao City, lahat ngayon mga kababayan, problema Diba? Isa pa yun sa Carmen. Yan ang sinasabi ko sa iyo diba? Yan tulay dyan sa Carmen. Sobra yan, Ernie Palma. Tuloy. Dagdag pa niya, may record naman daw ang DPWH Davao Region ng lahat ng infrastructure projects na nag-post pa talaga si Pulong, Sabi rito, for the record, the Department of Public Works and Highways Region 6 itself, 11 pala, Region 11 itself maintains records of completed and above standard infrastructure project in Davao City from 2020 to 2022. Amounting to approximately 49.84 billion. Grabe. Kayo ba'y naniniwala na hindi kumikbak dyan si Pulong? Tigilan mo nga kami, Pulong, ito yung problema, Tingnan nyo, mga kababayan, Pasok! Sa Davao ngayon. Kita nyo, mga kababayan, hindi sa akin galing ito, hindi tayo naninira. Hindi tayo gumagawa ng kwento. Kuya, paki-explain nga yung vlog mo. Ang daming nangyayari sa Davao ngayon. Pag-usapan natin. Ito yung Kalawa-Mandog Bridge sa Davao City na nag-collapse dahil sa pagbaha caused by heavy rains kagabi, Monday, May 18. Kita nyo? May 18, mga kababayan. Nung isang gabi lang yan. Natulog tayo kahapon. Nung gabi lang, bumagsak ang tulay dyan sa Davao City. Kita nyo? Yan ba yung above standard, mga kababayan? Sabi ni Pulong above standard lahat ng mga project namin dito sa Davao City.
Paano ngayon ito? Bakit bumabagsak yung tulay nyo? Di ba? Di sinungaling nga itong si Pulong. Ayan, anong gagawin nyo ngayon dyan? Pinondohan na ng gobyerno nung panahon ng tatay mo yung hayop ka. Malamang kinikbakan na naman ito. Sige, tuloy. Panoorin natin. Ang daming nangyayari sa Davao ngayon. Pag-usapan natin. Ito yung Kalawa Mandog Bridge sa Davao City na nag-collapse dahil sa pagbaha caused by heavy rains kagabi, Monday, May 18. Kung iniisip mo na matagal na ang buhay ng bridge na ito, nagkakamali ka. Dahil ni-renovate lang ito noong May 18, 2017. Kita nyo sino presidente nun? Nung ni-renovate yan. Tatay ni Pulong. Walang iba, kundi si Digong. Kita nyo mga kababayan ko tatay ni Pulong, ang presidente niyan, na walang iba kundi si Digong. Makikita nyo dyan, concreting, widening, improvement of bypass road at Buhangin, Tigato, Mandog, Kalawa, Fatima Road, including construction of Suwadan Bridge and RROW, Davao City. At nagkakahalaga yan ng 221,978,777 pesos. Kita nyo? 221 million. Ano? Grabe, no? Ang dami, no? Mga kababayan, daming pera. Tingnan nyo mga kababayan, napakaraming numero. Ang hirap ng basahin. 221,978,777.88 centavos. Grabe, no, mga kababayan. Tignan nyo, yung 221 million na ginastos, walang nangyari. Bumagsak yung tulay nung isang gabi. Grabe, no, nakakagigil talaga itong mga Duterte, no? Hayop. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko na naman ito, yung mga DDS. Hindi ko gawa-gawa ito. Ayan, no? Ayan, no, tignan nyo, may nagsasabi. Tuloy. And 88 centavos. Be completed within 248 calendar days. Sa Nako. madaling sabi, wala pang 10 taon, sira na agad yung bridge na to. Kita nyo? Mga kababayan, wala pang 10 taon daw, sira na daw ho yung tulay. At ngayon, mga kababayan, eto na nga, panay pa rin ang pagbaha dyan. Saan? Sa Davao. Taon din ng maraming pagbaha sa lugar na to. Kung makikita mo, abot hanggang Baywang at kinailangan pa ang search and rescue teams para sa mga mamamayan. Kahit Kita nyo, no, mga kababayan, nakakainis. Ganun, no, mga kababayan, sa Davao ngayon, baha ng baha. Walang tigil ang pagbaha ho, mga kababayan ko. Marami tayong mga kababayan ngayon doon na dumadaing. Ngayon, isisi nyo kay Pangulong Bongbong yan. Di ba? Kaka-Duterte nyo yan. Kayong mga nasa Davao, buti na lang, natatauhan na kayo. Kaka-Duterte nyo ng Duterte, kayo ng Duterte. Ayan, malulunod na kayo sa baha. Bakit? Hindi ho maayos yung mga leader nyo dyan Akala ko ba'y maayos ang Davao? So, bumaha na pala sa Singapore ngayon. Binabaha na ang Singapore, mga kababayan. Bakit? Singapore ho, tawag nila dyan Sa Davao? Oo, Singapore daw yan. Walang yan na yan. Ang Singapore, binabaha na. Sige, tuloy-tuloy lang kayo. Duterte kayo. Mga buwaka ng ina nyo. Hanggat hindi kayo nalulunod, hanggat hindi nalilipos, yung mga bahay nyo, sige, Duterte pa rin. Taokin na yun Ay na. Buti pa sa amin, mga kababayan ko. Sa amin yung mga baha-baha na ganyan nagawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaya wala nang masyadong minana si Manong Bongbong. Noong 1972, mga kababayan, grabe 1972 kita nyo yung naku, kung makikita nyo lang yung nakita ko noon.
1972, mga kababayan, siguro alam ni Jojo Chavez yan, ano? Diyan po sa may Bautista, Alcala, yan, buong ano na yan, hanggang doon sa Villasis, hanggang doon sa Mungkada, ganun, ano? Ewan ko kung taga saan kayo, no? Sa Rosa, naku, grabe. Kitang-kita ko nung araw, mga kababayan, eh. Siguro mga 7 taon ako noon. 1972, mga kababayan, eh. Ha? Ang mga bahay, mga kababayan, bubong na lang ang natitira. Ang hatid na tulong ng gobyerno ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon, helicopter binabagsak sa mga bubong ng bahay. Yung mga pagkain, tubig, tulong. Ganun nung araw, mga kababayan ko. Oh. Diba? Wala bata pa to si Dayan Asuncion pala Grabe na, ang galing nga ng tulong At ang tulong, hindi yung pinag-aantay ka. Oo, nandyan kagad yung tulong ng... at eto pa, si Imelda mismo, si Madam First Lady Imelda Marcos mismo, ang siyang nagbibigay ng tulong. Hindi ho ibang tao. Ha? Si Madam Imelda mismo, ang makikita mo, nagbibigay. Alam niyo, ang layo talaga naalala ko na naman si Amy, putang inang yan. Alam niyo, sa totoo lang, naalala ko si Amy, putang ina, no? Ang layo ng ugali kay Madam First Lady, no? Kay Madam First Lady Imelda Marcos, napakalayo, sobrang layo. Si Madam First Lady, mga kababayan, nakita nyo, di ba? Oo. Nabubwisit ako. Naalala ko yung kabutihan nung mag-asawa Kabutihan ni Madam First Lady noon, tsaka kabutihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon. Grabe. Oh, sobra. Oo. Wala Nasira. Pero nangyari. Mag-move on na lang tayo. Move on na tayo. Ang hindi ako makapag-move on dito kay Amy Marcos, putang inang yan. Napakawalang yan ni Amy. So, totoo lang, siya yung kakaiba. Kakaiba ang ugali, kakaiba ang muka. Diba? Kakaiba ang ugali, kakaiba ang muka ng babae na yan. Ewan ko ba? Sa totoo lang Sa totoo lang, nakakabwisit. Ayan tingnan nyo, mga kababayan ko Ayan tingnan nyo mga kababayan, Tingnan nyo yung muka. Kahit anong paritoke ng mukha, mga kababayan, pangit pa rin mga kababayan, crush ng bayan si Irene Marcos. 'Di ba? Tingnan niyo yung mukha, Babaeng version ni Pangulong Bongbong Marcos. Ewan ko ba bakit ganito itsura nito? Tingnan niyo, Nakita niyo ba yung mukha na yan, mga kababayan ko? Lakihan na. Ayan, kayo na bahalang humusga dyan. Ewan ko bakit naalala ko lang mga kababayan. Naalala ko lang, kasi napag-uusapan natin itong mga proyekto nila noon pasok! 1 billion yung budget in 3 years ni Paulo Pulong Duterte mula 2020 hanggang 2022. Ayan na. Nakakapagtaka kung saan napunta ito. Lalo na pinagmamayabang nila na flood-free ang Davao City at ka-level ng ibang bansa katulad ng Singapore. Tandaan po ninyo. Kita nyo, mga kababayan, pinagyayabang nila na ang Davao City daw, mga kababayan, ay Grabe naman kayo mamintas kay Amy. Pinagmamalaki ng mga Duterte na ang Davao City daw ay mala Singapore. Pero alam nyo ba, mga kababayan, mala Singapore pala ang Davao. Bakit halos lahat ng mga taga Davao nasa Singapore? Mga ulol, wag nyo kaming ululin, mga putang ina nyo. Bakit? Sabi ng mga taga Davao, mala Singapore daw ang Davao. Pumunta kayo ng Singapore, mga kababayan. Puro mga Bisayang mga taga Davao yun nandun. Puta na!
Mala Singapore na pala eh. Bakit pa kayo pumunta ng Singapore? Para ano, magpaalipin doon, di ba? Mga gago, wag nyo nga kaming niloloko. Pumunta kayo ng Singapore para magpaalipin doon sa Singapore. Eh sinasabi nyo na mala Singapore na ang Davao. Di ba Leon? Ano? Di ba Leon? Grabe no. Ikaw naman Leo, ikaw naman kilala mo naman ako eh. Sa tingin mo ba kailangan akong bayaran? Sige nga, Leon, ikaw, huwag kang sinungaling nga. Naiinis ako sa iyo eh. Napakasinungaling mo, nagmamana ka na kay Sarah. Sa tingin mo, ako, kailangan pang bayaran? Ha? Sige nga, ikaw na, humusga, alam mo yan. Kilala mo ako sa personal. Oh, ngayon, mga kababayan ko. Oh, eto na lang, papasinungalingan yung mga DDS, ano? Tinatawag nyong mala Singapore ang Davao City. Eh bakit yung mga Bisaya doon sa Davao nagpupunta ng Singapore para mamasukan? Para doon magtrabaho. Taginang yung mga kababayan, di ba? Ba't nyo nga kaming inuuto? Ayan, no, maliwanag ang balita ni Kuya na talagang malaki ang kinurakot ni Pulong Duterte diyan sa Davao City. Oh. ITCZ pa lang yung dahilan kung bakit umuulan ngayon. Pag nagkabagyo, combination na yan ng pag-ulan at ng malalakas na hangin. Hindi po normal yung ganitong pagbaha. Sa madaling salita, parang yung sinasabi natin, umihi ka pa lang diyan sa may Davao City, baha na yan. Di ba? Almano, Calvadores, ano, ha? O Alcala, o di ba? Sabi ko sa inyo, alam ko yung mga lugar na yan. Tingnan nyo mga kababayan ko. Eto, umihi ka pa lang daw sa Davao JP official, Banji, Asay, Jason Permin, ikaw lalo ka na, Olive Macapagal at saka Samuel Usi. Nako, bahana. Paano pa raw, Jans of ABC? Pagka naghalo na yung malakas na ulan at bagyo, malakas na hangin, paano na? Kaya pala noon, ang Davao City, panay ho ang saklolo, panay hingi ng saklolo sa national government para ho, sakloloan sila kasi lagi silang binabaha. Hamog pa lang yan, Joji. Grabe, ano? Sige, tuloy. Lalo na't may nakuryente at may nalunod sa baha. Nako, Inuulit ko, hindi po normal yung ganitong baha. Kailangan itanong natin saan napunta yung 51 billion na budget ng Davao City. Hindi Saan? po ito Saan napunta? Hindi ho normal yan. Konting-konti pa lang, hamog pa lang, ihi pa lang. May nalulunod na ho, may nakukuryente na sa Davao City. Kita nyo? Mahirap ipagtanggol yan, mga kababayan ba? Mahirap pa pasinungalingan. Kaya nga ho si Pulong tahimik dyan eh. Lagi siyang tahimik kapag ang pinag-uusapan nasaan napunta ang 52 billion pesos. Wala. Eduardo Musa. Shoutout sa iyo. Yeno. Yeno Mansano. Hinira, kundi coverage ng isang Pilipino na concerned sa mga kababayan niya. Oy, baka akala nyo taga Davao City lang ang nag-ambag-ambag dun sa 52 billion. Kasama po tayo ron, liliwanagin ko Kayong mga Davao, huwag kayong mga feeling entitled na para bang yung mga ginagawang mga proyekto sa inyo, mga Duterte lang o buwis nyo lang yung mga ginagamit dyan. Kasama yung mga buwis namin dyan, mga putang ina nyo. Baka akala nyo ito kasi hindi ko naman nilalat yung mga taga Davao yung mga taga Davao na akala mo mga feeling entitled na parang mga Duterte lang yung pera lang nila ron yung ginagastos doon. Kasama dyan yung mga pera namin, pera ng mga OFW, pera ng mga Pilipino, mula saan? Mula Apare hanggang Ulo. Di ba mga kababayan, di ba? Pacquiao Beach. Pera natin yun Kasama yung mga pera natin dun May pakialam kami. May pakialam kami dyan. Baka akala ninyo. Sabihin na naman nila, anong pakialam nyo? Davao naman to. Mga bobo kasi itong mga ito, mga putang ina
Ano pakialam nyo, Davao naman dito, kahit naman kami bahain, wala naman kayong pake. Putang ina, wala pala kaming pake pagka binaha kayo, humihingi kayo sa national government. Wala nga maitulong sa inyo si Basti ngayon, ano ngayon? Anong naitutulong ni Basti? Anong naitutulong ni Pulong? Wala naman maitutulong yun. Bakit? Iaasa na naman sa national government yan. Bakit? Ayaw na nilang ilabas yung mga ninakaw nila. Diba? Ano? Ay, nako. Edeline, ano ba to? Edeline Bon. Edeline Ibon. Yan. Sige. So ngayon, mga kababayan, eto na. Tingnan naman natin mga kababayan, ito hong sagot nung isa. Pasok. Yung reaksyon ni Pulong. Eto na mga kababayan, hindi selective, sabi ni Tinyo. Sinagot ang patutsada ni Pulong kaugnay ng flood control probe sa Davao City. Handa mo na lang yung sarili mo, Pulong, na dapat talaga, di ba? Kelvin Gonzales, maimbestigan to Joel Q. Di ba? Hindi pwedeng dahil Duterte ka okay na. Hindi. Sabi ko nga sa inyo gawin yung presidente si Trillanes, ubos itong lahat ng Duterte na ito. Hanggang doon sa mga congressman na anak na mukhang Yun. Diba, no? Sige, tuloy. Duterte, at sinasabi niya na parang, bakit daw nasi-single out siya? Ano ba ang reaksyon niyo dyan? Una, hindi siya nasi-single out. Baka hindi updated si Representative Pulong, pero kabilang din po ako, yung mga kasamahan natin sa Bakambayan Box na nag-file ng impeachment complaint laban sa Pangulo ng Pilipinas mismo dahil sa direktang involvement niya sa flood control corruption scandal. Ayan para maging patas Pulong, si Congressman Tinyo, maging si Pangulong Bongbong Marcos ay nag-file ng impeachment complaint laban sa kanya. Huwag mo sasabing ikaw lang. Ang problema, between sa inyo ni Pangulong Bongbong Marcos, kung mapapatunayan, yung impeachment ni Pangulong Bongbong Marcos na basura, ewan ko sa iyo. Kailangan kung alam mo na ikaw ay walang kasalanan at tama yung ginawa mo, hindi ka nandugas, hindi ka nanakaw, di expect mo na madidismiss yan. Mababasura din. Ang problema, kung mapatunayan na ikaw talaga ay kumikbak ng sandamakmak na pera dyan, lagot ka. Ang tataas pa doon. At ang sinasabi nga natin doon ay hindi lang command responsibility, kundi direct participation at direct na pakinabang ang nangyari. Pagpaningil sa flood control o sa corruption. In the same way, kasama tayo sa mga nag-endorse sa impeachment laban kay Vice President Sara. Ngayon, umabot na nga ito sa Senado. At yun nga, kumbaga, pinakahawakan natin yung panawagan ng taong bayan. Lahat ng sakot dapat managot. So whether it's the President, the Vice President, or lahat managot. Kahit si Presidente, kung meron kayong makita, bakit hindi? Di ba? Dapat ganun tayo. Di ba? Kung may makita kayo kay Presidente, bakit hindi? Kung may makikita kayo. Pero kung gagawan nyo lang ng kwento si Pangulo para manira, malabo. Di ba? Kasi ang Pangulo handa sa lahat ng investigasyon, bahala kayo. Di ba? Hindi yung panay-antira nyo bangag-bangag-bangag, magpa-drug test. Anong klaseng tira yon? Kung di ba naman kayo mga tatanga-tanga? Ulitin ko na naman yung sinabi ko. Ipinagkait nyo nga yan kay Digong noon at sa mga pamilyang Duterte. Hindi nyo nga ginawang magpa-drug test lahat yan dahil hinihingi rin ng taong bayan noon ginawa nyo ba? Tapos ngayon gusto nyo ibigay sa inyo yung dating hinihingi sa inyo na hindi nyo binigay? Kaya ang tanong dyan mga kababayan at ang dapat na sabihin, anong karapatan nyo na hingiin yung bagay na pinagdamot nyo naman?
Di ba? Lumang tugtugin na talaga yan. In this case, no, marami nagsasabi na yung flood control corruption, hindi naman nagsimula yan sa kasalukuyang administrasyon. Yan. Gusto ko yan sinabi mo. Etong flood control scam. Itong corruption sa flood control. Yan, si Tinyo na mismo ang nagsabi na hindi ho dito sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos nag-umpisa yan. Panahon ng tatay ni Pulong. Walang iba kundi si Digong na tatay din ni Sara Duterte at tatay din ni Baste at tatay din ni Kitty na naging asawa nung Elizabeth na naging asawa rin nung Hanilet. Yan yun mga kababayan. Sa kanila nag-umpisa. Tuloy. Lumaki ng gusto. Pero nagsimula nung panahon pa ng nakaraang administrasyon. Oo nga. Wala na, maliwanag yan mga kababayan Nagsimula ho yan nung nakaraang administrasyon ni Digong, puro na ho nakawan, nakaw dito, nakaw doon. Diyan nga yumaman si Diskaya, di ba? Itong mga mga kontraktor, itong mag-asawang Diskaya, di ba? Yan mga kababayan. Diyan sila yumaman nung panahon ni Digong. Si Bongo. Diyan din yumaman. Di ba mga kababayan ko, dating mukhang kobrador lang ng wedding si Bongo, mukhang kobrador ng wedding ngayon mga kababayan nabihisan na ho mga kababayan ibang-iba na ho yung itsura. Tuloy. Nung sinuri natin, nakita natin na may malaking pondo na nasa Davao City mismo. Nako, patay. And sa totoo lang, yung pinapaimbestigahan nating 80 projects na may red flags. 80 na project na may red flags. Ibig sabihin mga kababayan, nandyan na ho sama-sama. Kasama na siguro yung mga tulay na bumagsak. Kasama na ho yung mga rock netting na fishnet lang pala yung nilagay. Kasama na ho dyan yung mga flood control na hindi makita. So marami ho, 80 na proyekto, mga kababayan ko. Malaki yan mga kababayan. Na dapat sagutin ni Pulong Duterte. Tignan nyo naman mga kababayan yung itsura ng anak ko. Grabe, di ba? Sagwa. Yan mga kababayan tanggalin na natin yan. Basta kailangan managot. Nino? Ni Pulong Duterte dyan. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.